Paiyakan tayo, gusto mo? ASEC, USEC. Hinayaan ng LTO na maitransfer sa ibang tao. Unang aksyon nyo, mabuhay ka. USEC nakalilaw, Marcos nakalilaw, mabuhay ka, mabilis po yun. Pwede, laban ako dyan. Sanay ako dyan, USEC. Kakasuhan ko rin ho kayo. Mali ho pala yun na nasa loob ka ng subdivision mo. Kailangan naka-seatbelt ka. Kasi ho ako, pag lumabas na ako ng gate ng subdivision, doon ho ako nagsi-seatbelt eh. Patas po kayo, patas nyo na. Apakagaling ng LTO, bravo! Sa video na ito, tatalakayin natin ang nangyaring issue tungkol kay Francis Leo Marcos at ang kumakalat na balita na tinanggalan umano siya ng lisensya. Maraming nagulat dahil mismong mga video niya ang nagpakita ng mga paglabag sa batas trapiko. Makikita siyang nagmamaneho habang inaayos ang kanyang cellphone, walang suot na seatbelt at patuloy pa ring nagsasalita sa kamera kahit halatang umaandar ang kanyang sasakyan. Dahil dito, dumami ang nagtanong kung paano ito tatratuhin ng mga autoridad. At ang tanong ngayon, talagang umabot na ba sa punto na tinanggalan na siya ng lisensya? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Nagsimula ang usapan matapos kumalat ang isang live video kung saan nagmamaneho siya ng walang seatbelt. Sinabi niya na nasa loob lang daw siya ng subdivision kaya hindi raw sakop ng seatbelt rule. Idinagdag pa niya na wala raw pulis at wala namang nanghuhuli sa loob ng ganitong lugar. Ayon sa kanya, pwede ka raw tumayo, gumalaw o kahit itaas ang kamay habang nagmamaneho basta nasa loob ng subdivision ka. Pero nang panoorin ng mga tao ang video, malinaw na hindi tugma ang sinasabi niya sa kanilang nakikita. Malapad ang kalsada sa likod niya at hindi mukhang maliit na inner street. Hindi rin tama ang ideya na exempted ang isang driver sa batas kapag nasa loob lang ng subdivision. Ang Seatbelt Law at Anti-Distracted Driving Act ay para sa lahat ng motorista. Hindi mahalaga kung malaking highway o maliit na daan ang kinalalagyan mo. Kapag nagmamaneho ka, ay may responsibilidad kang sundin ang batas para sa kaligtasan ng lahat. Sunod-sunod ang mga video na lumabas kung saan makikita ulit ang parehong pag-uugali niya na minsan ay inaayos niya ang cellphone niya habang umaandar ang sasakyan at minsan ay hindi siya nakasuot ng seatbelt. Makikita rin na hindi nakapokus ang mata niya sa daan. Kapag pinagsama mo ang lahat ng ito, malinaw na nagdudulot ito ng panganib hindi lang sa kanya kundi pati na rin sa ibang dumaraan sa kalsada. Habang tumatagal ay mas dumarami ang nagrereklamo at humihiling na aksyonan ito ng LTO. Ang punto ng maraming tao ay simple. Kung ang ordinaryong motorista ay maaaring mahuli at pagmultahin sa ganitong paglabag, bakit may mga personalidad pa rin na tila hindi naaapektuhan kahit may video na patunay sa ginagawa nila? Hindi ito tungkol sa pagiging kilala dahil ito ay tungkol sa pantay na pagtrato sa batas. Bukod pa dito, sumama pa ang sitwasyon dahil may lumabas pang mga clip kung saan maririnig siyang nagmumura at nagsasalita laban sa NBI. May mga salita siyang binitawan na tila nagbabanta o nanghahamon. Sa halip na ipakita niya na kaya niyang itama ang mga pagkakamali, ay lalo pang nadagdagan ang mga kontrobersya. Dahil sa dami ng reklamo at sa bigat ng mga nakuhang ebidensya, ay kumalat ang balita na may aksyon na ang LTO. Maraming nagsasabing tinanggalan na siya ng lisensya dahil sa paulit-ulit na paglabag at sa malinaw na pagpapakita na hindi niya sinusunod ang mga batas trapiko. Sa panahon ngayon na mahigpit ang pag-monitor sa reckless driving, madali itong mauwi sa mas mabigat na parusa kapag hindi mo tinatama ang iyong kilos. Sa pagpapatuloy ng usapan tungkol sa issue ni Francis Leo Marcos, mas lalo pang lumalim ang kontrobersya nang lumabas ang mga bagong video kung saan maririnig siya na mismong mga ahensya ng gobyerno ang kinakalaban niya. Sa dati niyang mga pahayag, sinabi niyang matagal na raw siyang may kaso na kinasasangkutan ng NBI at ayon sa kanya, puro NBI daw ang humahawak sa mga reklamo laban sa kanya. Paulit-ulit niya pang binabanggit na malaki raw ang galit niya sa mga taga-NBI at sinasabi niyang hindi na raw pwedeng magkamali ang mga ito sa kanya. Sa halip na magpakita ng pagrespeto sa proseso ay mas lumalala lang ang mga binibitawan niyang salita. Kahit ang mga prosecutor ay hindi niya pinalampas,
Ayon pa sa kanya, ipinapakalat daw na scammer siya at hinamon pa niya ang sinuman na nag-aakusa na pumunta raw sa bahay niya dala ang ebidensya. Sa halip na mahinahong paliwanag, puro galit at banta pa ang naging tono niya. Mas naging mabigat ang sitwasyon nang maglabas siya ng impormasyon tungkol sa sasakyan ng isang taong kritiko niya. Ipinakita niya ang plate number, registration details at pati kung saan daw ito nakasangla. Malinaw na nilabag nito ang privacy ng taong may-ari ng sasakyan. Hindi rin natapos doon dahil sinabi niya mismo sa video na kaya raw niyang kumuha ng impormasyon mula sa loob ng LTO dahil may kakilala raw siya na tumutulong. Kung totoo ito, malaking problema ito para sa ordinaryong mamamayan. Ibig sabihin, kung may isang tao na may personal na galit sa iyo at may koneksyon sa loob ng isang ahensya, ay kaya palang ilabas ang personal mong impormasyon na dapat ay protektado ng batas. Sa panahon ngayon na malinaw na binibigyang proteksyon ang data privacy ng bawat Pilipino, nakakatakot isipin na may mga ganito palang pangyayari. Pinakita pa niya ang dokumento tungkol sa sasakyan na hindi naman niya pag-aari. Inisa-isa niya kung kanino nakapangalan, kung saan nakasangla, kailan huling narehistro at kung magkano pa raw ang binabayaran dito. Sa halip na magmukhang may punto ang panig niya, mas lalo tuloy na lumabas na may mali sa naging paraan niya ng pagkuha at paggamit ng impormasyon. Hindi rin maganda na ginagamit niya ito sa social media para lampasan ang kanyang mga personal na alitan. Para sa LTO, mabigat ang ganitong sitwasyon. Hindi lang ito basta paglabag sa batas trapiko. Kasama na rin dito ang panganib na may personnel na posibleng nagbibigay ng sensitibong impormasyon sa mga taong hindi naman autorisado. Para sa maraming motorista, nakakababa ng tiwala kapag may ganitong issue na lumalabas. Kapag ang mismong ahensya na nagpoprotekta sa mga driver ay nadadamay sa ganitong gulo, hindi ito magandang tingnan sa publiko. Dagdag pa dito, ipinakita rin ng ilang clips na ginagamit niya ang pangalan na Marcos sa isang espesyal na plaka sa harap ng sasakyan niya. Maraming nagtatanong kung ginagamit niya ba ito para makalusot sa mga posibleng paglabag o upang hindi siya sitahin sa mga checkpoint. Para sa marami, hindi ito patas lalo na kung ordinaryong tao ka lang na sinusunod ang tamang proseso. Hindi rin nakaligtas ang LTO sa mga sinabi niya. Tinawag niya pang kaya raw niyang kontrolin ang loob ng ahensya at kung kaya raw niyang pagsalitaan ng masama ang NBI ng walang pag-aalinlangan, paano pa kaya ang LTO na mas malapit sa mga issue sa kalsada? Dahil sa napakaraming reklamo at sunod-sunod na ebidensya mula sa mga video niya mismo, naglabas ngayon ng show cause order ang LTO. Ayon sa utos na inilabas, sinuspindi muna ang lisensya ni Francis Leo Marcos habang iniimbestigahan ang lahat ng nagawa niyang paglabag sa batas trapiko. Pagkatapos ng unang paglabas ng ulat tungkol sa viral na paglabag sa batas trapiko, mas lalo pang lumawak ang usapan ng kumpirmahin ng LTO na may inilabas na show cause order laban sa vlogger. Dito na nagsimula ang seryosong bahagi ng proseso dahil malinaw na hindi lang simpleng video ang nakita sa social media. Sa paningin ng mga opisyal, may sapat ng basehan para ipatawag ang mismong nagmamaneho at ang nagmamay-ari ng sasakyan para magpaliwanag. Ito ang dahilan kaya naging mainit ang diskusyon sa online community, lalo na nang lumabas ang panibagong impormasyon na may kinalaman sa plaka at mga dokumento ng sasakyan. Sa gitna ng ingay, mas naging mabigat pa ang sitwasyon nang makita sa viral na video na gumagamit ang driver ng maling plaka at maling detalye tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Natural na nagdulot ito ng tanong kung gaano kalawak ang paglabag na nangyari at kung may iba pa bang hindi sumusunod sa batas sa likod nito. Habang tumataas ang views at komento, sunod-sunod din ang naging reaksyon ng mga tao. Marami ang nagulat dahil malinaw sa video na walang seatbelt ang driver at may hawak pa siyang telepono habang umaandar ang sasakyan. Kaya sa mata ng mga eksperto sa trapiko, hindi lang iisang paglabag ang dapat na tingnan dito. Habang lumalalim ang issue, naglabas rin ng pahayag ang LTO na kailangan ng vlogger na dumalo sa itinakdang hearing. Sa araw na iyon, doon malalaman kung paano niya ipapaliwanag ang lahat ng lumabas na detalye. Bukod pa rito, pinagpapasa rin siya ng verified written explanation para malinaw
kung bakit hindi dapat ituloy o patawan ng mas mabigat na aksyon ang mga reklamo laban sa kanya. Sa puntong ito, marami ang nagtanong kung handa ba talaga ang involved na driver na harapin ang kaso, lalo na't napakaraming ebidensya ang nakikita ng publiko. Naging mas maingay ang usapan nang ideklara ng LTO na preventive suspension ang kanyang lisensya sa loob ng 90 araw. Sa panahong ito, bawal siyang magmaneho habang nililinaw ang kaso. Inutusan din na dalhin ang Ford Expedition sa Motor Vehicle Inspection Facility para malaman kung maayos pa ang kondisyon ng sasakyan. Ayon sa ilang nakapanood, halata raw sa video na matagal nang may problema ang sasakyan. Kung mapapatunayan na hindi na ito ligtas gamitin, isa pa itong mabigat na dahilan para agad na ayusin ang insidente. Habang papalapit ang araw ng hearing ay lalong tumataas ang tensyon online. May ilang nagsasabing dapat maging magaan lang ang usapan, pero mas marami ang naghahangad ng malinaw at diretsong proseso. Dahil nasa usaping trapiko at pagkakakilanlan ng issue, mahalagang ipakita kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung sino ang may tamang dokumento. Kapag hindi siya dumalo o hindi nagbigay ng paliwanag, sinabi na ng LTO na magpapatuloy sila sa pagdedesisyon gamit ang hawak nilang papeles. Sa puntong ito ay nagiging mas malawak ang epekto ng kaso. May mga nagsasabi rin na dapat ay magsilbi itong paalala sa lahat na ang trapiko ay seryosong usapin. Pero ang tanong ngayon, sa araw ng hearing, haharap ba siya at ipapaliwanag ang lahat o mas lalo lang lalalim ang problema kapag hindi siya sumipot? Ano sa tingin mo? I-share mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.